hindi ka na mahal ng lalaking partner mo. Pero wala ka pa rin kaalam-alam kasi hindi mo nakikita yung mga signs and clues kasi baka nabulag ka sa pagmamahal ng isang lalaki na yan. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is yung mga galawan ng mga lalaki pag hindi na ikaw yung mahal niya. Yes, I'm not saying na meron na siyang ibang mahal or baka na-fall out of love lang siya sa'yo dahil siguro may mga ginawa kang kakaiba or something. So ngayong araw to yan na pag-uusapan natin na ganito ang lalaki kapag hindi na ikaw ang mahal niya. I'm gonna show you some signs ng mga galawan ng mga lalaki, mga ginagawa talaga nila. So bago yan, kung bago ka pa lang dito sa aking channel ay kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka muna and also leave me a like mamaya-maya pag nagustuhan mo itong ating video. And also do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga na-upload nating videos every week. At sa kalagitnaan po ng videos natin, meron po tayong shoutout section. Yan, sa kalagitnaan po, maya-maya siya shoutout ko yung mga pangalan ng mga nagpa-shoutout last week ng mga mahal nating mga subscribers. At yeah, just keep writing down your comments. May mga pinapabati ka man dyan na kasal o anniversary, birthday, or gusto mo lang batiin yung loved ones mo na nagtatrabaho sa abroad, or kahit ikaw gusto mo lang batiin ang sarili mo, pwede po. So just keep writing down your comments at babatiin natin yan for our next week video. And also, meron po tayong yan, section sa Instagram na tinatawag natin Ima-My Day Kita sa Instagram. Just follow my Instagram. Nandiyan po sa description box down below yung Yuli Leonor. May link na po dyan. I-click nyo lang po. Dadaling kayo sa Instagram. Kung wala pa kayong Instagram, pwede kayo mag-sign up. Napakadali lang pong gumawa ng Instagram. At i-follow nyo po ako. At yeah, within this week, ay i-My Day ko yung mga pangalan ng aking mga subscribers. At nakafollow din dapat sa aking Instagram. So without no more further ado, let's go to our main topic for today. Ganito ang lalaki kapag hindi na ikaw ang mahal niya. Number one is, he is texting you for a long time. Tapos yung reply niya pa, o yung text niya sa'yo, napakaikli, di ba? Parang minadali niya lang. Parang dinaanan ka lang. Yes, hindi niya masasabi na isang lalaki na busy siya. Kasi ang lalaki, tandaan niyo girls, ang isang lalaki, kapag gusto namin ng isang babae, gagawa kami ng paraan para makapag-text sa'yo or making some sort of communication. At butas ng karayang papasukin namin yan kung gustong-gusto namin kayo or mahal na namin kayo. Tandaan nyo yan, girls, di ba? Ayan yung pinakaunang gagawin natin. Mga ginagawa namin mga lalaki most of the time kasi that's our nature. By nature talaga yan na gawain na talaga namin na mangulit, di ba? Di ba? Kahit busy kami sa trabaho, sisingit pa talaga kami ng mga something dyan para makapag-message lang sa'yo, di ba? May ganong mga galawan ang mga lalaki na maybe hindi nyo pa siguro nagigets or hindi nyo pa nalalaman siguro or anything. So yeah, I'm telling you already na may mga ganyang yung mga lalaki. So, when it comes na hindi ka na niya mini-message, di ba? May times na nagre-reply siya, siguro inaabot na ng, let's say, mga 1 o 2 oras. Tapos re-replyan ka lang niya ng napakaikli. Kunyari, isang buong yung minessage mo, di ba? Isang buong paragraph yung minessage mo. Tapos re-replyan ka lang niya ng, okay, sige. Di ba nakaka-insulto yun? That is the biggest indication na ang isang lalaki wala na talagang pagtingin sa'yo or wala na siguro talagang pagmamahal sa'yo. So, when it comes to that, you have to be aware of your situation. So, you know what to do next time, di ba? Para alam mo na rin yung gagawin mo next time kapag naka-encounter ka ng ganyang klaseng lalaki. So, kapag hindi ka niya na mahal, di ba? You have to run away. Or siguro naman, baka hindi kanya tinetext or anything. Kasi hindi ka na tumatatak sa isipan niya. Kasi nga, pinabayaan mo na yung balat mo, pinabayaan mo na yung, di ba? Nasusunog ka na sa araw, nangingitim ka na. No pun intended, but yeah, it happens kasi kami mga lalaki, visual creatures kami. Kung ano nakikita namin, mamahalin namin yan. Siguro, hindi na healthy yung balat mo. So,
papakilala ko ang sponsor natin na personally ko rin ginagamit, ha. Kaya, tignan nyo, maganda yung balat ng yung lingkod ngayon. Kasi ito yung ginagamit natin. Papakilala ko po ang sponsor natin sa video natin. Ito ay ang Aria Prime or Aria Co. Yan, ito po, meron po sila mga glutathione. Personally ko rin ginagamit. Kaya napaka-soft ng balat ko. Napaka-healthy tingnan ng balat ko sa edad kong to na 33 years old na po ako. Diba, napaka-healthy pa rin ng balat natin. And also, wag yung kakalimutan sa mainit na panahon. Kailangan gumamit rin kayo ng Aria Co Prime Sunscreen. Yan. Napaka-importante po nitong sunblock para sa balat ninyo. Para, di ba? Para maalala ka palagi ng lalaki. Pinaka-maaalala niya sa'yo is yung maganda mong balat, maganda mong mukha, yung healthy skin mo. And also, kung gusto nyo nga mag-glow up, meron din silang Aria Co na pang-glow up. Di ba? I-take nyo lang to and for sure, you will really have a really healthy skin. At ito, nagtatanggal to ng mga toxins sa katawan and cleansing your body from detoxifying your body. Kaya yan, hindi naman malayo tayo sa sakit or anything. At makikita nyo na pag pinunta nyo sa Instagram ko, puro abs tayo, puti ng katawan natin dahil dito sa Aria Co. So, kung gusto nyo nga po umiscore ng Aria Co, ay meron po tayong link dyan down below sa Shopee, sa TikTok Shop. Punta lang po kayo sa description box down below at napakaganda po ng product na to. Ako na po nagre-recommend sa inyo. And yeah, thank you so much Aria Co Prime for sponsoring this video. At order lang po kayo down below. Meron din po sa Shopee para sa mga nasa Pilipinas. And this is made in Korea. Guys, made in Korea. Alam nyo naman yung standards ng Korea kapag gumawa ng mga product, di ba? So yeah, grab your orders, try it for yourself, at trust me, papasalamatan kayo ng balat ninyo. So, let's go. Ganito ang lalaki kapag hindi na ikaw ang mahal niya. Up next is kapag hindi na siya sweet sa'yo. Or if the sweetness is gone. Di ba? Kasi, in this time and age, in this generation, kasi nga, mostly, di ba? Galawan nyo naman yung mga babae, admit it or not, na pakipot talaga kayo, di ba? Pakipot kayo. And also, ano yung pamatay ng lalaki dyan? Bang! Being sweet. Ayan ang pinakaunang gagawin ng isang lalaki sa inyo. Magiging sweet siya, malambing. Kasi nga, mahal na mahal ka niya, di ba? That's what he's gonna do. To pursue you, most especially. So, yeah. If the sweetness is gone, na dati ginagawa niya, ay nako, nakahanap ka ng lalaki na karaniwang sinasabi palagi natin na sa una lang magaling. So, as I said, you know what to do. If these signs already showed up, di ba? Pag nag-showed out ng pag nagpakita na mga signs na to, you already know what to do at better leave. Pag naramdaman mong wala na siya ng kaswitan sa'yo, which is dati naman niyang ginagawa, he doesn't love you anymore. Or maybe may ginawa ka lang kasalanan, maybe just figure out first. But kung wala naman, you know what to do. And before we move on sa ating next topic, ay babatiin muna natin ang ating mga mahal na subscribers na nagpapa-shoutout since last week na sina Unyi Aydagal ng Pampanga, hello. Kay Rodaline Lipanto, hello. Kay Marife Herrera, hello po. Kay Jocelyn Jokson, hello po. Kay Yuki Fujieda ng Japan, hello po. Kay Manuel from Annabel Aron, yan. Parang kaka-mansari lang yata ni Manuel tsaka ni Annabel Aron. Yan, happy mansari po kung gano'n. Kay Joe Antonio ng Taiwan, hello po. At kay Annalyn Velasco, yan. Maraming salamat po sa walang sawang panunod ng aking channel at sa pagsunod sa mga guidelines kung gusto nyo nga magpa-shoutout. Kaya guys, kung gusto nyo pumapasama sa shoutout section, just keep writing down your comment. May pinapabati ka or birthday, anniversary, monthsary, or kahit ano man dyan. Gusto mo lang batiin sarili mo or yung mahal mo na nasa malayo, okay na okay po tayo dyan. So just keep writing down your comment at wala tayong mamimiss dyan. And also kung gusto nyo rin po masama sa shoutout sa Instagram, i-follow nyo ako sa Instagram, may link down below. I-click nyo lang yung link, gumawa kayo ng Instagram at ima-my day ko kayo. So let's go back to our topic. Ganito ang lalaki kapag hindi na ikaw ang mahal niya. Up next is he's just letting you whatever you wanna do. Di ba? Or hinahayaan ka na lang niya kung anong gusto mong gawin. Di ba?
girls, lagi yung tatandaan. And also, huwag kayong magagalit sa mga lalaki kung stricto sila sa'yo. Or sabi mo, napaka-ano naman, napaka-higpit naman, may mga ganon. It only shows love. Tandaan niyo yan. It only shows love once a guy is strict. Kung stricto siya, kung ayaw kanya manamit ng ng mga medyo daring, kung, di ba, hindi kanya binabawalan, babawalan ka niyan. Kasi nga, mahal na mahal ka niyan. But what if, wala na siyang pake. Di ba? Or baka sabihin niya, nanawa na ako kasi dati, nagagalit ka pag binabawalan kita eh. Lagi tayo nag-aaway pag binabawalan kita eh. So, that's also, be accountable on your mistake on that one. Bakit siya tumigil? But, if all of a sudden, kung di ka naman nagre-reklamo sa mga rules na ginagawa niya before, and then, all of a sudden, nagbago na lang siya bigla, is, yeah, that is the biggest sign na wala talaga siyang pakialam sa'yo. At hindi ka na niya talaga mahal. Kasi, tandaan niyo to, girls, once a guy really love you, he will make the most strictest rule. Diba? Lahat ng mga mahihigpit na, syempre, poprotektahan ka niya sa ibang mga lalaki. Kasi kami mga lalaki, alam na namin yung mga galawan din ng kapwa namin mga lalaki. Kaya kami na ang poprotekta dyan. Kasi girls doesn't know what's the man's bad attitude. Kami lang din nakakaalam yan. So, gamay namin yung kapwa namin lalaki. So, that's why we become strict sa inyo. Kasi nga, mahal namin kayo. So, yeah. If nahayaan ka na niyang gawin lahat ng gusto mo, sorry, girls. Sorry. Hindi ka na mahal yan. And last but not the least is kapag napaka-short-tempered na niya sa'yo, diba? Or maybe hindi ka na niya masyadong pinapursue rin. Kasama na rin yun. Isama na natin yung dalawang yan. Yung short-temper siya na maglalakad kayo sa mall, diba? Maglalakad kayo sa mall. Siyempre, gets na namin yung mga lalaki na pag naglakad kami sa mall sa inyo, kami yung chaperone ninyo, kami yung tagasunod nyo. Matik na yun. Eh kung uminit na bigla yung ulo niya, diba? Just hindi naman talaga dapat. That's your quality time together kapag nasa labas kayo. Diba? That's your quality time together. Pag uminit yung ulo niya bigla, yes, that's also a sign of that guy is not in love with you anymore. And also, kapag hindi ka na niya masyadong pinapursue nga, kaya yan. Diba? Pag nagagalit ka, diba? Pag nagagalit ka, hindi ka na niya medyo nilalambing. Uy, mahirap yan, di ba? Napakahirap niyan. So, that is the biggest, alam nyo naman na siguro ng mga natural ways ng mga kapwa naming mga lalaki na mahaba dapat yung pasensya sa babae because we love you. And also, we have to pursue you kapag nagagalit kayo because we love you. That's just an obvious sign right there. So, kapag wala na yung dalawang bagay na yan, it's obviously clear na nawala na rin yung duty emotionally ng isang lalaki sa inyo. So yeah, you have to be long-tempered. Yung mahaba yung pasensya, long-tempered ba yung tawag doon? Mahaba yung pasensya at lagi kaya pinapursue kapag galit ka or may kasalanan man siya. So sana may natutunan na naman kayo ngayong araw na to sa ating video. At kung nagustuhan mo ang ating video na to, ay iwanan mo ako ng like. And also kung bago ka pa lang dito sa aking channel, ay pakisubscribe na rin. Pabutin nyo na ako ng 100,000. Maawa kayo. Pabutin nyo na ako ng 100K. And also, just keep writing down your comment at babasahin natin yan for our next week video. Yung mga shoutout ninyo, yung mga pabati ninyo sa mga mahal nyo sa buhay. And also, do not forget to follow my Instagram right here. Yan, ang Instagram natin. And yeah, yan ang ating mahal na Instagram. So yeah, kung gusto nyo makita yung personal life ko sa South Korea, ay yeah, panoorin nyo lang po yung mga ginagawa ko sa Instagram. And also Aria Co Prime. Yan, ito po yung tawag nito, yung barcode, yung ano nga tawag nito, yung QR code niya. Picturean nyo na lang po yan at dadaling kayo sa mga order page. At yeah, kung gusto nyo nga talaga miscore ng Aria Prime, ayan po, QR code, or meron tayong mga link sa description box dyan sa baba. Na nasa baba, i-click nyo na lang po yan sa TikTok, sa Shopee. At kung nasa Korea po kayo, meron po sa Kupang, lahat po pwede umorder niyan. At napakaganda po ng product na to, trust me. So yeah, without no more further ado, maraming salamat sa panonood at laging tatandaang mahal na mahal ko kayo.